Ayan, good morning po ulit sa ating lahat, no? Napakasaya po, no, na tayo ay sisimulan natin yung araw natin sa panalangin ng sama-sama. Welcome po ulit sa ating PBCC where His last command is our first concern. Before we settle or announce natin, may request everyone po na i-visit ang ating Facebook page. Ating Facebook page po ay facebook.com/pbcc Merville Park. And also po, may I request everyone to please silent your phone or put it on or turn off para po makaiwas po tayo sa ating disturbance sa ating pananambahan ngayong araw. And our New Year's Eve, meron po tayong New Year's Eve this Tuesday, December 31. Ang oras po ay 5:30 p.m. So dito po tayo mananambahan sa ating New Year's Eve. And also, kukunin ko na rin po itong opportunity dahil alam po natin na yung mama ko is na mild stroke. And I want to thank the PBCC family po na nag-provide ng provision. And maraming salamat po sa inyo po lahat. And also dun sa matinding pagpipray nyo po. Yan. Update po, si mama nasa bahay na po. And also, we would like to welcome our guests and visitors. Meron po tayong dalawa. Pag natawag ko po ang inyong pangalan, please stand up po para ma-recognize po natin. Welcome po kay Ate Myrene. Yan. Welcome po sa BBCC. Also, welcome po kay Ate Angelica. Yan. Welcome po sa pananambahan ngayong araw. Maraming salamat. And also, may I request everyone to please stand up for our call to worship. Our call to worship verse is found in Micah chapter 5 verse 12. And it says, "But you, Bethlehem, Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins of old, from ancient times." May I request everyone to please pray with me. Lord, thank you for this morning. Salamat sa inyong magandang pribilehiyo at opportunity na kami po ay naririto. Lord, help us to praise you and sing in spirit and in truth. Lord, salamat sa inyong kagandahang loob at salamat sa inyong pag-aalaga sa amin at sa paggabay sa amin. Lord, we pray na kayo ang mabigyan ng papuri sa araw na to. Lahat po ng aming gagawin nawa ito ay maging pleasing sa inyo. And Lord, sa mga pupunta pa lamang, gabayan niyo po sila at ingatan. And Lord, salamat po sa araw na to dahil binigyan niyo kami ng magandang weather para kami ay magpuri sa inyo ng totoo at masaya. Lord, dadalangin po namin, tinataas ang aming praise and worship team. Nawa, Ama, tulungan niyo po sila na kami ay i-lead na magkanta sa inyo ng totoo. Lord, hayaan niyo, Ama, na ang inyong makapangyarihang kamay ay itaas ang aming mga kamay para i-acknowledge na ikaw lamang ang Diyos na buhay at nagligtas sa amin. And also, Lord, we pray, Pastor Rene, sharing your word. Lord, manifest your word kay Pastor Rene at nawa ang inyong salita na dumaloy kay Pastor Rene ay magkaroon ng impact sa aming buhay. And Lord, please help us to understand fully ang inyong salita. At sa taong itong 2024, nawa, Ama, kami ay makapag-share ng inyong salita sa aming mga kasama sa bahay, aming kaibigan, aming katrabaho. And Lord, salamat po sa araw na to. Tunay nga na kayo ay Diyos na papagmahal at Diyos na tuwid
Salamat, Ama, at patawarin niyo kami sa aming nagawang kasalanan. Salamat po sa inyong pagpapatawad. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan, magandang umaga po ulit. Good morning po. Ayan, kailangan pala good morning. Ayun yun ang magandang umaga. Ayan, so, bago tayo mag-start, let me read mga awit 145. So, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sinasabi. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Pumaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Napakaganda. Sa umagang ito, ating itaas ang ating papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na siyang nagabay, nagsustain sa atin sa isang buong taon na naman na patapos na. Pasalamatan natin siya sa napakadaming pagpapala na kanya ibinigay at ibibigay pa sa atin. Ang araw na ito ay araw ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman sabay-sabay tayo umawit sa Kanya. Let's sing itong ating mamasdan. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat,
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa mga taga-Thessalonica, verses 5 to 18, ito ang sinasabi. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa umagang ito, ibigay din natin yung pasasalamat sa ating Panginoon sa mga pagsubok na pinahintulutan niya, na napagdaanan natin at nalagpasan natin. Dahil sa mga pagsubok na yun, tumatag at lumalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya naman patuloy natin siyang awitan.
patuloy natin siyang ulitin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, Ikaw ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Kayo, Panginoon, magkontrol sa buhay namin. Kayo, Panginoon, ang lagi pumagitna. Kayo, Panginoon, ang lagi nawa naming sambahin. Ang lagi naming tingalain. Ang aming maging kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. An American reporter went to Japan since the peak of business happens during the Christmas season. And he wanted to know if the Japanese themselves know the correlation
with the season and the boom of the business. And a reporter asked a Japanese teenager lady, what do you think about Christmas? And the Japanese teenager responded, isn't that the day that Jesus was killed? No? That may be wrong, but seems to be metaphorically right. Because the reason for the joy and happiness seems to be not Jesus. The meaning of Jesus is actually dying away from the meaning. So we needed to understand again and try, I think my Christmas celebration began with the idea, slide number 1 please. We're trying to understand what Christmas is. At natatandaan niyo pa yung tatlong letter P, no? Ang una, that Christmas is a plan. This is actually a promise. And secondly, that the Christmas day is actually the person of Jesus. And after that, that Christmas is actually a pattern of life. And one of the patterns, again, as we look to the Christmas stories, is this. Next slide, please. That the happiest and most satisfied people on the first Christmas were the people who found Jesus. Ang pinakamasaya at pinaka-meaningful daw sa mga unang Pasko ay yung nakatagpo kung sino ang Panginoong Jesus. At titignan natin yung 4 na patterns and try to look at ourselves kung nasaan tayo doon sa pattern na yon. So tingnan natin yung unang pattern. Slide please. Yan. Ang una ay yung tinatawag nating mga 3 kings. May nagtanong sa aking estudyante sa seminary. Sabi niya, Pastor, wala naman sinasabing 3 yung kings. Bakit ini-insist nating 3? Ganito na lang, isipin mo na lang ganito. Kung sakali meron kayong pupuntahan lugar at pagkatapos 4 kayo, ilang regalo dadalhin nyo? 3? Di ba, ang dadalhin nyo 4. The fact na 4 yung main gifts suggests na, 3 yung main gifts suggests na 3 yung main leaders. Kaya there is a force behind that tradition. Huwag na natin kontrahin. Total, hindi naman natin alam. Mag-insist na lang tayo dun sa 3 kings, no? Hindi ko mabasa. Ayun. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. That's the initial response. Yung exceeding, ang sa Greek ay uper. Doon natin kinuha yung word na super. So, they rejoiced with super joy. Yun yung sabi doon. They were really joyful. And when they came to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they opened their treasures, they presented gifts of gold, frankincense, and myrrh. The vision is blaring. So, sino si Jesus sa kanila? Jesus was the rest to their long journey. The journey from Mesopotamia to Bethlehem was a distance between Luneta to Taiwan. To give you an idea kung gaano yung nilakbay nila. And yung Taiwan straight line yun, no? They were on a winding way. And the path was treacherous. So probably the travel was between 6 months to 2 years. Kaya young child ang nakalagay doon. Kaya yung pinapatay ni Herod, 2 years down eh. So the travel was long. At tatandaan nyo, hindi naman gabi-gabi nakikita nung mga wise men yung stars. So they were guided by their belief and faith that this was true. And the journey was long. Why make the journey? These people were royalty, no? They were astrologers, probably. Magi means magician. Magician during their time are also the scientists of their time. They had fame, they had fortune, they belonged to the royal courts, and probably that their journey was consented with the royal authority. So, these people were people who had it made in life.
Sila na yung may kaya, sila na yung mayaman, sila na yung mga wala nang kakailanganin sa buhay. And yet, something was empty in their hearts and said we needed to take this journey. Metaphorically speaking, these are people like you and me na parating nagsasabing, if only I can have that one thing, I'll be happy. And when that one thing came, you begin again to desire another thing. May isang economist na nagsabing that the whole basis of economy is discontent. Sino yung nagsabi sa kanya, magka-iPhone 14 lang ako, masaya na ako sa buhay, dumating yung iPhone 15. You begin to desire again. So that seems to be the basis. Pero pagdating sa kanila, and they saw Jesus, ang sabi niya, this is the final stop in life. We will not rest, sabi ni St. Augustine, until our hearts rest in you. Ganun ka ba ngayon? And kahit na nandiyan na ang lahat, masaya na ang lahat ng bagay, okay naman ang buhay ko, and yet something in your heart, you're saying, there must be something greater than all these things. You may be wise, but you can become wiser by coming to Jesus and say, kakaiba pala yung joy na ito. So second, sino yung nakakita kay Jesus? Next slide, please. No? Jesus was, kung rest doon sa mga wise men, sa mga shepherds, the shepherds, sa kanila, it was a revelation to their confusion. So let me read dito sa aking Ayan. Aking kodigo. Ayan. Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried up and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what has been told about this child. And all who heard, and they were amazed what the shepherds said to them. They told themselves, this is not good if we keep this news. The shepherds returned, glorifying, praising joyfully for all the things they have heard and seen. Ang unang part nito, when the angels appeared, they were confused and terrified. Did you know that shepherds were not accepted as witnesses sa mga court cases during their time? Because their credibility was so among their people seen as they were uneducated. Parang sila yung lower tier of society. So pag may mga court cases ka at ang magte-testify mga shepherds, yung words nila walang halaga. And part of the confusion is this, I think. That God, who is the highest, would call upon the lowest to become the testimony for the greatest. And that would be part of the confusion, like you and me would say, would God choose me to become a witness to others? Am I worthy? No one is. But nonetheless, God chose them. And the most important news of Christmas was revealed to them. As if to tell, if I can reach the lowest, wala ka nang bababaan. Do you feel so low this Christmas that you feel that God would neglect you and bring no joy in your life? It's so ironic that during the Christmas season, the suicide rate in Australia, America, Germany, and Japan goes 30% higher. Kasi ito nga yung season na kapag wala ka at lahat masaya, lalo kang nawawalan. Kung ang emphasis parate family reunion, family outing, family love, if you have a broken family, this is the loneliest season. And this might be the lowest point in your life. And yet God says, no, there is a revelation that in Jesus, you still can be holy. You can find joy. This can be your rest. And this is a special revelation to you. Next slide, please. The next is Simeon. No? For Simeon, Jesus was the redemption to all his
discontent. Mahilig lang ako sa letter R. You know, may rest, may revelation. Ito, redemption. Bakit natin redemption? Basahin natin yung storya niya. No? Nakakatuwa ang karakter na ito. Now, there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel. Consolation is the comfort. The literal is niham, parakleo, comforter. Parang yung Holy Spirit, no? But the picture word is one who takes away the tears. Yung taga-wipe, consolation, taga-wipe ng luha. Yun ang idea. At yung sabi ng Holy Spirit, it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. And because of this phrase, there was a tradition that Simeon was so old that he was probably one of the writer of the Septuagint, translation ng Hebrew to Greek. 300 years ago pa. No? So, tradition lang naman. But the emphasis that he would not die probably has two. One, that he was really old. Or pangalawa, until he finds that which will fulfill the content of his heart, he will not die. Nakatanggap na ba kayo ng regalo? Nung natanggap niyo yung regalo, sinabi niyo, pwede na akong mamatay. Na? Parang sa mga first lola at lolo. No? Pag nakatanggap sila ng unang apo, sinasabi nila sa sarili nila, pwede na akong mamatay. Pero habang nakikita ko yung anak ko, parang hindi pa. Parang kailangan ako pa mag-alaga nito. Ano? Yung marami sa atin, maraming bucket list. Sabi, 50 bucket list. Nakalagay dun yung travel to Europe, yung iba naman, makapagpatayo lang ako ng bahay. O kaya, sa mga Pilipino, maging financially stable lang ako, pwede ko na silang iwan. Ito yung idea ng consolation. No? Ano ang iniisip mo pag natanggap mo? You would say to yourself, pwede na akong mamatay. Ako, makita ko lang yung anak ko magka-girlfriend. Pwede na akong mamatay. Binibiro ko parati sa mensahe yan. Kaya sinasama ko. No? Sabi naman ng anak ko, Papa, makita lang kitang magka-girlfriend, pwede na akong mamatay. Sabi ko, wala matitira sa atin. But it's a curious thing why yung phrasing ng verse ay, he was devout. And then, consolation. Ito yung isang interpretation dyan. The society during Jesus' time was corrupt in so many levels that there were so many men who kept on praying and praying. Sabi niya, Panginoon, kailan mo itatama ang lahat ng bagay? When we see the politics, it's so wrong. When we see our religious leaders, they're so corrupt. When I see my own circle, they do not follow the laws. Iyon yung idea. Simeon was one of those who were never content because he wanted to see the rule of God come in their lives. They were the ones who were misinterpreted to be always complaining because their hearts were never content with what is society's standard. He was saying there must be something deeper. Let us go and correct things. Kaya ang sabi ng Holy Spirit, one day you will see God's promise. You might be that person as well. A person who is so wanting that the rule of God come into your church, into your family, in your society, that you always pray. Sana dumating ang pagliligtas ng Panginoon. And sabi doon si Jesus when He came, He is the consolation to all our discontent. Kahit na ang paligid natin parang ang gulo-gulo, no?
In fact, ang prayer ng mga Christians ngayon, come Lord Jesus, Maranatha. Put a stop to all this global discontent. Do you have that heart? Probably you're on the pattern of Simeon. Ang pang-apat, ito, palagay ko, marami sa PBCC mga ladies na ganito. No? Pang-apat, next slide please. Si Hannah. Jesus is the response to all her longing. So si Hannah, curiously, ito yung kanyang verses. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God with thanksgiving and spoke about the child who were looking forward to the redemption of all Israel. Ang marrying age during the time of Anna was 14. So, let's just make that the standard. If she was married by 14, 7 years later, she was 21, she was widowed, plus 84 years na nag-serve siya doon sa temple, that would make her 105 years old. What kept her going was, sabi doon, every day, she was the temple. She dedicated herself not to the domestic concern, but gave herself to the idea of serving the Lord until He would see the Messiah. Alam niyo ba ibig sabihin nun? She would go from mourning to pray and mourn and pray more. Tinitingnan ko lang. In the economy of the Christmas season, ano yung mga dahilan that Jesus came at such a time? Well, nobody knew. Somebody said na probably it's because of the Roman peace or the Pax Romana. That the world was ready then because the road were paved by the Roman government to come to all the westernized world. Pax Romana. Galatians 4:4, at the proper time. So, ang proper time daw, meron ng word network, may lingua franca, which was Greek, and Roman security, which was the Roman Empire. So, magta-travel yung news kaagad. That's a viable explanation. Pero, hindi kaya Jesus came at such a time because the prayer of one lonely lady in the church who would not give up to just pray for a spirit of revival and just sacrifice her domestic concern and lifelong ambition, and instead of saving herself from shame, binigay niya na yung sarili niya, dedicated herself to the Lord. Not thinking about her pleasure. And ang nakakapagtaka, kung sino yung mga taong nag-give up, katulad ng shepherds, yung nag-give up katulad ng mga wise men, ni Simeon nag-give ng kanilang time, ng kanilang panahon, ng kanilang treasure. Kung sino yung nag-give out, sila yung happiest. Sila yung pinakamasaya. So, ano yung sinasabi ng pattern na ito sa atin? Next slide. Number 1, to be happy, ito yung pattern. Kung titingnan niyo yung wise men, the pattern of happiness is when you worship and give. Pangalawa, when you begin to wonder, to be happy about what's the reason for Christmas, and begin to witness. Next slide. Or to worship and wait upon the Lord. And then wait and see in anticipation what the Lord will do. Before the pandemic, many years ago, my wife and I started a personal ministry.
In that personal ministry, we call Monito Box. Monito Box is where, dun sa church ko, may mga taong family na may means. So, pumili kami ng malaking plastic container and we wrote the profile of a pastor and family. They did not know who they were, and we would give them one box and we would tell that family, can you fill that box so that we will be able to give it to this pastor this Christmas to make them happy? Oh, add joy or color to their occasion. And that went well, no? At the time, we had 25 boxes. Yung PBCC nga, no, nagbigay din nun, no? Monito, kasi they do not know one another. Ako lang nakakakilala to both. Parang ako yung Monito master. So, in one area in Imus and Silang area, we went, and because there were 10 pastors, I asked a pastor friend of mine, can you organize 10 pastors na talagang they need so much? Oh, para mapasaya nating Pasko. And then I gave out 10 of their boxes to my people. So, pumunta naman, pero there was a family who was late. Normally, chinecheck ko yung box para kung kulang, dadagdagan o ano. Pero, dumating siya, yung panahon magdi-distribute na kami. And when I look at the box, it was a pillow, and a doll. Manika. Yung kaisa-isa nilang anak, lalaki. Yung pala, sa exchange gift, may nagbigay ng doll sa kanya. Hindi niya naman magagamit, nilagay niya na lang dun sa box. No? Napascratch na lang ako. Pero sabi niya, Pastor, no time kaming mamili, kaya naglagay na lang po kami ng sobre dyan. Sabi ko, sige po. Hindi ko muna bubuksan yan. Normally, what I would do is, bubuksan ko po yan para sa ano na. Pag nadan. So, dumating kami dun sa Imos. No, true enough, out of the 10 pastors, there were 9 who were there waiting. And they were joyful, and we were blessed. Pero merong isang naiwang box na hindi pa dumadating. During that time, may text na ata nun, pero hindi siya sumasagot. Pero we decided to wait. Sabi ko, hintayin na lang natin, Pastor. After mga 1 hour, dumating siya. Very apologetic. And sabi niya, Pastor, pasensya na. Kasi galing pa ho akong ospital. Yung akin pong anak na dengue. Babalik pa ho ako doon. Kunin ko na lang po muna yung box. Sabi ko, may pera po kasi. Buksan na lang po natin, ha? So, nahihiya ako. Kasi, ayun, item tuwalya, pagkatapos. Alam mo yung mga tuwalyang sobra sa bahay? Ganun. At unan, at manika. Pagbukas nung pastor, umiyak siya talaga. Nagulat ako. Akala ako umiyak dahil konti. Tumatayo yung balahibo ko. Happened a long time ago na. Pero, may mga similar stories ako. Nung makita niya yung manika, umiyak siya kasi ang sabi nung kanyang anak, Pa, bili mo naman ako ng manika. Tapos, sabi ko, bilangin natin yung pera. Nagbigay yung miyembro ko ng money. Siguro sa hiya niya, nilakihan niya yung dagdag. It was enough, more than, para bayaran yung pangangailangan nila sa hospital. Now, was that a mistake? Or was that something orchestrated by the Lord? Guess who was the happiest? The pastor was happy. Those who gave gifts was happy. But the highest was me. Kasi nakita ko, I found Jesus at work. You want to be happy? Ito yung secret, the next slide. Matthew 16:25. Whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What have you lost this Christmas? What have you given away? Whom have you worshipped with all your heart? You will find joy and happiness. Pattern ng Biblia. Let us pray together. Lord, we thank you
We bless you because we have actually the blueprint of happiness right before our eyes. Those who worship, those who seek, and those who give to Jesus. They are the happiest. Make it so in our lives as well. We thank you in Jesus' name. Amen. Thank you po, Pastor, for that message. For our tithes and offering verse, 1 Peter 4, 8 to 10. And it says, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithfully stewards of God's grace in its various forms. May I call the deacons? Please stand up po. And let us pray. Lord, thank you for this day. Salamat, Ama, sa kagandahang loob niyo sa amin. Lord, we pray na gamitin niyo po itong perang ito para sa iyo lamang. Use this, Lord, sa inyong mga ministry. Use this, Lord, para ikaw po ang purihan. Lord, salamat po. In Jesus' name, amen. I call Pastor Rene for benediction. Shall we come again to the Lord in prayer? Oh Lord, look upon us with favor, especially to those who wants rest this Christmas. They have everything in life, but somehow they sense that you are calling
them to do something more. May Jesus be that reason. We pray for those who feel so low that they feel so unworthy. Remind them, O God, that the greatest gift are for those who have the least in life. Lord, we pray as well for those who long for righteousness and virtue to cover everything here on earth. And we pray for that heart of discontent to translate into a heart of action. And we pray for those who continues to wait upon you silently. Their ministry is sometimes unnoticed. Sometimes they are just relegated to background role. But in response, Lord, Jesus came. May you come to their lives. And now to him who has not deprived us of the greatest gift this season, as a reminder that he has given us everything in Jesus. To him be glory, now and forever. Amen and amen.